In-overcome niya ang kanyang limitation sa kanyang buhay. Kaya po siya ay naging successful. Ang pinaka weakness po daw niya nung dati ay ang magsalita. Public speaking. Pero, sa mga nakakakilala kay Paring Nick, ano na po siya ngayon? Siya po ang pinakasikat na motivational speaker sa mundo. Motivational speaker. Dahil yung kanyang kalalagayan na na-overcome niya at napagtagumpayan niya ay nagamit niya para mag-motivate, mag-encourage ng mga tao na kumpleto ang katawan. Amen. At sa kalagayan yun, mag-iisip na sa kalagayan niya, makakapag-asawa pa. Hindi naman nakapag-asawa po siya. Napakagandang babae. Japanese-American. At kung isipin niyo, paano magkakaanak yun? Nagkaanak po siya. Nagkaanak po sila. So, yan po, ang buhay ni Nick Butchiki. O, bahala na kayo. Parang kay Yoyoy Villamia, Butchiki. Sa halip maging, ang buhay niya ay maging useless for God, ginawa po niya itong a place for God. Kung sa tingin natin ang ating buhay ay wala tayong magagawa para sa Diyos, ito pong si Nick, sa kalalagayan niya, ang kanyang buhay po ay nagamit para sa Diyos. Amen. Yung seal po na binabanggit doon sa verse na ating binasa, sa Tagalog po ng seal ay masigla, masigasig, masidhi, maningas, at maalab. Never be lacking in seal. Ito po sabi ng verse 11 sa Romans 12. Huwag tayong magkulang sa pagsusumikap. Huwag tayong magkulang sa sigla. Huwag tayong magkulang sa sadhi. Huwag tayong magkulang sa alam ng ating pananampalataya, ng ating paglilingkod kay Lord. Diba? Gaya ni Nick. The praise being a place for God, sabi dito, suggest a life on the fire with passion and zeal for the things of God. Diba? Si Nick Butchik, meron siyang passion at meron siyang zeal. Saan? Sa mundo ba? Sa things of the world? Hindi. Sabi, to the things of God. Yung kanyang itsura, yung kanyang kalalagayan, kahit ganun siya, ay nagpagamit po siya sa Diyos. Nagamit po siya sa Diyos. Kaya po wala po tayo maikakatuwiran, tayong kumpleto ang kamay, tayong kumpleto ang paa, na masasabing, kayo na lang, hindi ko kaya yan. Pero si Nick Butchik, nagawa po niya. At naging inspirasyon siya ng buong mundo. It's about living in such a way that our hearts burn with a desire to know God more and to serve Him wholeheartedly. Romans 12:11 command us to keep our spiritual fervor. To keep, panatilihin po daw natin ang ating spiritual fervor. Serving the Lord with enthusiasm. Ang tanong, paano natin ito masusustain?
yung fire o yung alam sa ating paglilingkod kay Lord? How do we sustain this fire in our walk with God? Ngayon po ay explore po natin what it means to be a place of God. Ano ibig sabihin yung magiging maalam sa Panginoon, yung magiging a place sa Diyos, and how we can maintain the favor throughout our lives, sa buhay natin, sa lakad natin, sa pananalita natin, sa attitude natin. Amen. Number 1, understanding the source of the fire. Amen. Paano tayo iinit? Paano tayo magiging ablaze? Diba? Meron ba dito na pag giniginaw, ay pupunta at papasok sa rep? Ha? Meron. Si Aaron. Si Aaron, lagi ba nasa morgue ng Ortigas Hospital yun? Lagi nasa morgue ng Ortigas Hospital yun. Malamig dun, freezer. Wala, di ba? Saan tayo pupunta? Pagka tayo giniginaw. Saan tayo pupunta? Doon sa lugar na alam natin na mawawala ang ginaw natin. Amen. Diba? Pag tayo naglalamig, saan tayo dapat pupunta pag tayo naglalamig? At para bumalik ang init natin? Sa spa. Walang ito. Kaya, alam mo, minsan kami mga preacher, ang tinatawag namin palagi, yung lagi nagsasalita dyan, pipreach din. Habang pipreach kami nila, pipreach din sila. Yun, tinatawag ko yun. Madalas ko tawagin nyo. Antayin nyo, tatawagin ko kayo mamaya. Di ba pupunta tayo kung saan tayo muling mabalik ang ating init? Amen. Understanding the source of the fire. Yung fire ang magbibigay sa atin ng init kung tayo nalalamig. Yung apoy ang magbibigay at magbabalik sa atin ng init upang bumalik upang bumalik ang ating pagka-ablaze o pagliliyab sa ating Diyos. Amen. Understanding the source of fire. Pag tayo problema, pagka tayo nalalamig, sino pupuntahan natin? The Lord. O pupuntahan natin yung kapwa natin may problema. Understanding the source of the fire. Sige nga, bago tayo pong patuloy, panoorin po natin ang video. Okay na po mapigil. You will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation.
Amen. Nung dumating sa upper room na yun, mula sa kalangitan, yung simbolo ng apoy ay yun ang Holy Spirit na lumuko, nagpuspos sa mga disciple at sila ay lumakas, na-motivate, humayo, pinaglingkuran ng Panginoon at yung unang nagpagaling at nagpalakad ng pilay. Amen. Understanding the source of the fire. Unawain natin na ang source ng ating pag-alab ay ang Espiritu Santo ng Panginoon. Nagbibigay sa atin ng lakas, magbibigay sa atin ng alab, magbibigay sa atin ng kapangyarihan. Ang ating banal na Espiritu Santo. Yan ang role ng Holy Spirit. Amen. The Holy Spirit descended upon the disciples as tongues of fire. Diba? Tongues of fire, nakita natin sa video. May impact sa mga nakapaligid. Diba? Yung mga tao, nararamdaman nila may kakaiba na nangyayari. Sa mga disciples, ramdam nila. Diba? Pagka po ang bawat Kristiyano ablaze o naglalagablab ang banal na Espiritu sa ating buhay, ay kita-kita po ng kapitbahay ang impact. Amen. The place that we are carried as believers comes from the Holy Spirit dwelling in us, dwelling within us. Kaya makikita natin, pag ang Kristiyano ay puspos ng banal na Espiritu, ay naglalagablab ang kanyang tapang, ang kanyang passion, walang makakahadlang para sundin ang kalooban ng Diyos. Hindi na hiyang mag-share. Hindi nanginginig puntahan yung mga nangangailangan katulad nun nung pilay, at marami pa silang pinagaling at marami pa silang natulungan. At higit sa lahat, marami pa silang naligtas. Kaya nga tayo narito, tayo mga hentil, ay naligtas po dahil sa kanila, sa disciple, dahil sa banal na Espiritu. Amen. Understanding the source of the fire, kailangan natin ma-realize yung role ng banal na Espiritu, yung ating relasyon sa banal na Espiritu. Pangalawa, daily communion with God. We need to stay a place, we must cultivate an intimate relationship with God. Pag sinabing intimate, tayo sa mga kaibigan natin, di ba? Lahat nakakausap natin. Pero, sino ang masasabi mo close at best friend mo? Masasabi mo ang close o ang best friend mo yung hindi mo kinakausap? Di ba? Yung best friend mo ay madalas mong kausapin, madalas natin pagbilinan, madalas natin pinagkakatiwalaan. So pagka po ang Diyos, pag po ang banal na Espiritu ay ating kilalang-kilala at pinagkakatiwalaan, madalas po tayo ay may daily communion sa Panginoon. Siya ang lagi natin kinakausap, siya ang lagi natin nilalapitan, siya ang lagi natin pinananalangin. Ganun dapat tayo sa Diyos. Pag alam natin na siya ang source ng ating lakas, siya ang source ng ating kagalakan, siya ang source ng ating kagalingan, at siya ang source ng ating kapuspusan.
God first. Bago ang lahat, unahin ang Diyos. Amen. Just as fire needs fuel to keep us burning, our spiritual fire needs the fuel of God's presence. Fuel. Yan. Ang taas na po ng fuel ngayon. Diba? Pangalawa, knowing the characteristic of a life ablaze for God. Una, understand. Pangalawa, know the characteristics of a life ablaze for God. Ano makikita natin dapat doon sa tao o sa karakteristik ng tao na nag-aalab ang kanyang pananampalataya sa Diyos? Passion with work. Basic passion for God's word. Sabi rito sa Jeremiah 29, His word is in my heart like a fire. A fire shut up in my bones. Sa Tagalog, at kung aking sabihin, hindi ko siya babanggitin. Siya, tama ba? Siya ay magsasalita ng ano pa man sa kanyang pangalan. Mayroon nga sa aking puso na wari nag-aalab na apoy na nakakulong sa aking mga buto. At ako'y pagod ng pagpipigil at hindi makapagpigil. Nag-aalab. Sabi dito, apoy na nakukulong sa aking mga buto. Mayroon sa aking puso na wari nag-aalab. Di ba? Yung bang karakteristik po daw ng tao o ng Kristiyano na makikita natin ablaze for God, ganun daw yung nag-aalab sa kanyang puso. Paano pag nag-aalab sa kanyang puso? Paano? Nakakita ba ng tao na ganun? Yung talaga no matter what, susundin ko ang Panginoon. No matter what, magsisimba ako. No matter what, a-attend ako. No matter what, kahit anong puyat ko, magdi-devotion ako. No matter what, gagawin ko ang kalooban ng Diyos at para sa Diyos. Walang makapipigil kahit ang trabaho. Walang makapipigil kahit karamdaman. Walang makapipigil kahit kawalan. Walang makapipigil kahit hadlangan. Yan po yung karakteristik ng Kristiyanong nag-aalab ang puso para sa paglilingkod sa Diyos, para sa pagsamba sa Diyos, para sa pagpupuri sa Diyos. When we are on fire for God, His Word burns within us. His Word burns within us, guiding our action and transforming our lives. Diba? Yung madalas kong sabihin, yung manifestation na ang puso mo ay naglalagablab ang banal na Espiritu. Diba? Pag nasa puso natin si Kristo, tunay si Kristo lang ang nasa puso natin. Wala ang kayamanan, wala ang sino pa man. Si Kristo lang, makikita mo. Sabi, ang manifestation o ang karakteristik ng isang Kristiyano lalabas sa bibig ay tama. Ang pakikinggan ay tama. Ang babasahin at ang papanoorin ay tama. Ang gagawin ng kamay ay tama. At ang pupuntahan ng paa ay tama.
Kasi si Kristo ay nasa puso ng Kristiyano. Amen. Masasabi ba natin a place for God ang isang Kristiyano, di ba? Pero hindi priority ang Diyos. Pero prayerless. Pero devotionless. Pero faithless. Ang karakteristik ng mga Kristiyanong ablaze for God, naglalagablab si Kristo at ang banal na Espiritu sa buhay, lalabas at lalabas yan sa ating mga buhay. Kaya kailangan natin ng passion for God's Word, zeal for God's Word. Those who are ablaze for God are eager to serve in His kingdom. Hindi sila kontento sa being passive observers, but actively seek opportunities to advance the kingdom, advance the gospel, and serve others with love and compassion. Next point, a heart of worship. Worship is not just about singing songs, it's about a lifestyle that honors God. This is not about singing, hallelujah, praise the Lord. Pag nasa church, hallelujah, praise the Lord. Paglabas, a heart ablaze for God overflows with worship in everything it does. Everything it does, whether in church, whether at work, whether or in private. Next, ano yung una? Understanding the source of the fire. Pangalawa, knowing the characteristics of a place for God. Pangatlo, maintaining the fire. Puspos ka na ng kapuspusan na. So, paano natin ma-maintain yung fire? Yung alab ng ating pananampalataya. Yung alab ng ating paglilingkod. Paano natin ma-maintain? Unang puntos, guarding against complacency. I-guard po daw natin ang ating sarili, ang ating puso sa complacency, yung pagkawalang bahala o tinatamad o kumangin sa Tagalog. Pero basahin po dito sa Revelation 3:15 to 16. Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga, ay hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Complacency means lukewarmness. Lukewarm, hindi malamig, hindi mainit, maligamgam. Sa pananampalataya sa Diyos, maligamgam sa ating pananampalataya, sa ating paglilingkod. We must be vigilant in our walk with God. Sabi dito, ensuring that we do not become complacent or indifferent in our faith. Magkaroon po daw tayo ng regular self-examination and repentance are crucial to keeping the fire burning. Keep the fire burning.
Meron daw tayong yung barometer sa ating pananampalataya. Amen. Ano yung barometer na yun? Ayun nga, ang barometer. Pag nagsimula na po tayong tamarin, pag nagsimula na po tayong mawalan ng gana, pag nagsimula na po tayong magkaroon ng alibay para sa Diyos, doon na po yun, nagsisimula na po yun. Lahat po tayo nakakaranas doon. Kaya nga magsaroon po daw tayo ng regular self-examination sa ating pananampalataya, sa ating sarili. Kung tayo po, ang ating pananampalataya po ay naglalagablag pa o may apoy pa. Diba? Sabi nga, ulitin yung pasahe, nalalaman ko ang iyong mga gawa. Sa verse 15 ng Revelation 3, alam ng Diyos ang ating mga gawa. Hindi natin maikakaila natin sa asawa natin, maikakaila natin sa pamilya natin, maikakaila natin sa kaibigan natin, yung ating mga ginagawa. Pero ang sabi ng verse nito, nalalaman ko ang iyong mga gawa. Na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sana ikaw ay malamig o mainit. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita. Diba? Kung sa Diyos po tayo, sa Diyos tayo. Hindi po pwedeng hawak natin pagka linggo, sa Diyos tayo. Pag Lunes, pag Martes, kanino tayo sa mundo? Alam po ng Diyos yan. Kaya ayaw ng Diyos ng malahininga. Lukewarm. At tayo lang po ang nakakaalam yan. At higit sa lahat, ang Diyos ang nakakaalam yan ng ating ginagawa. At alam ko, naniniwala ako na ang bawat sa atin ay ayaw nating maisuka. Amen. Kaya kailangan natin guarding against complacency. Bantayan natin ating sarili. Bantayan natin ang pananampalataya. Kukulang na ba ako sa prayer? Tinatamad na ba akong manalangin? Tinatamad na ba akong mag-devotion? Tinatamad na ba akong umattend ng mga gawain? Yan po. Ang bantayan po natin. Pangalawang puntos, fellowship with believers. Proverbs 27:17 says, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Sa Tagalog, ang bakal ay nagpapatalas sa bakal, gayon ang tao ay nagpapatalas sa mukha ng kanyang kaibigan. Amen. Ibig sabihin po, fellowship with believers. Pag higit pa ang fellowship mo sa unbelievers, pag higit pa ang fellowship natin sa unbelievers, ano ang tendency po nun? Ano ang maaaring kahinatnan nun? Di ba? Pag unbelievers, ibig sabihin, hindi sila naniniwala o hindi sila nananampalataya, lubos nananampalataya sa Panginoon. Pag doon tayo nagsasama, pag doon tayo humihingi ng tulong, pag doon tayo humihingi ng payo, ano ina-expect natin na matatanggap natin? Kaya para daw ma-maintain natin yung fire, kailangan po natin makipag-fellowship. Oo, pwede. Mag-isa tayo. Sasamba tayo sa Diyos, makakapag-prayer tayo, pero hindi po pwede habang buhay. Wala tayong fellowship, wala tayong aatinan. Napaka-imposible po nun. Kailangan po natin ang bawat isa na magpapalakas tayo sa bawat isa. Amen. Na magbibigay ng advice sa bawat isa.
Surrounding ourselves with fellow believers who are passionate about God help us stay motivated and accountable. Corporate worship, Bible study, community service are vital for sustaining our spiritual fervor. Make us busy sa gawain ng Panginoon rather than busy to this world. Next point, stoking the fire through obedience. The fire of God in our lives grows stronger when we walk in obedience to His Word. Each step of faith and act of obedience adds fuel to the fire, enabling us to experience God's power in greater measure. Amen. At last, una, understanding the source of the fire. Pangalawa, knowing the characteristic of a life, a place for God. Pangatlo, maintaining the fire. Pang-apat, impacting or influencing of being a place of God. So yung tatlong yun, naunawanan natin yung source ng fire. Nalaman natin ang karakteristik dapat ng isang taong puspos ng Espiritu Santo. At napapanatili natin yung fire, yung ablaze sa buhay natin, sa pananampalataya natin. Ito ang pang-apat, kailangan makita yung impact. Kailangan makita, magkaroon ng resulta. Amen. Unang point, by influencing others. May influensya ka. Kapag ka merong unbelievers na nangangailangan, ikaw ang lalapitan. Hindi yung, kaya lumapit kaya may maitutulong. Wala namang kwenta yun. Pupunta na lang ako sa iba. May mapapala pa ako. Di ba? Ganun eh. Kailangan may impact, may influence. Amen. May mapapala, may maitutulong, may maipapayo, merong motivation na matatanggap. Amen. May influence. Makaka-influensya. Di ba kadalasan? Nagka-problema ka sa nagka-problema ka sa LTO. Yeah. Lapit ka kay kasi na-overcome niya yung naayos niya yung LTO niya. Lapit ka. Baka nagka-under the table niya. Yeah. Ganun din sa Kristiyano. Pagka may sakit, sino lalapitan mo? Di ba? Yung naka-overcome na sakit. Influencing others. Next point, advancing God's kingdom. Sabi dito, those who are on fire for God are instrumental in advancing His kingdom on earth. They boldly share the gospel, pray for the sick, care for the needy, and stand for righteousness. Stand for righteousness. Becoming catalyst for revival in the communities. Amen. Kailangan po may impact. May end result sa ating buhay, sa ating nakikita ng ating kapwa. Amen. Para po tayo lapitan. Amen. Pagka mayaman, yun, lapitin yun. Utangan yun. Yeah. Pagka giver, ayun, lapitin yun. Kailangan sa lahat ng aspeto ng buhay, sa lahat ng pangangailangan, may impact ang bawat Kristiyano. May impact ang bawat Kristiyano.
may bibigay o may dudulot na tulong ang bawat Kristiyano. Amen. Being a place for God is about living with an unquenchable passion for His presence, His word, and His work. Amen. At dito po ang magtatapos. Wala na po sa sa pina-PowerPoint ko. Bigyan po natin, nakita ko po ito, bigyan po natin ng acronyms, itong a place. Hindi ko na po i-elaborate, bibigay ko na lang po sa inyo ang verses, sabi rito, yung A sa a place, absolutely surrender. Para maging a place po ang individual sa atin, kailangan po talaga ang fully surrender. Absolute surrender to the Lord. At makikita po natin yan sa Romans 12:1. Giving all to God's word. Pangalawa po, yung letter B, boldly witnessing. Acts 4, chapter 4, verse 31. Sharing the gospel regardless of our fear. Sharing the gospel regardless of our shortcomings. Sharing the gospel regardless sa ating kakayanan. Because God, the Holy Spirit, will do it for you. Will do it for us. At yung letter L ng a place, loving the church. Ephesians 5:25, serving the body of Christ with passion. At ang letter A ng a place, accountable lifestyle. Sa Hebrews 13 verse 17, living with integrity and responsibility. At dito sa letter C ng a place, zero complacency. Revelations 3:19, continually stirring up the gift inside you. Continue stirring up yung gift na binigay ng Diyos sa atin. Yung mga bagay na kaya nating magawa para sa Diyos. Para tayo hindi maging complacent sa ating pananampalataya, sa ating paglilingkod sa Diyos. At ang letter E ng a place, enduring until the end. Matthew 24 verse 13, keeping in fire, burning up to the finish. Hanggang kauli-ulian ng ating buhay. Sabi ni Lord, keep us burning. Kahit tayo naghihirap sa karamdaman, manatili tayo sa Panginoon. Amen. Ito po nakaraan ay halos isang buwan na po ako nagpapalaboratory. Nagpalaboratory na po ako sa company namin. Then pinakita ko sa doktor ko, pinaulit yung mga laboratories. At pagka nagpapalaboratory na naman ako, pag nakita ng doktor, pinauulit na naman ang laboratory ko para daw gano'n, malinaw. Nung huling ultrasound ko, doon ko muli nakita yung doktor na panay ang kunot ng noo sa nakikita doon sa tinitignan sa tiyan ko. Panay ang kunot ng noo niya. Parang kinukumpara doon sa result ng nakaraan ko. Sabi niya, hindi po pwede ito, mali ito, bakit ganito? Iba ang nakalagay dito sa nakikita ko. So tanong sa akin yung doktor. Sabi ko, hindi ko na po matandaan, 30 years ago na yan, nung ako'y maoperahan. Tapos nung ako'y magka-cancer, 15 years ago na. Hindi ko na matandaan. Nung ako'y operahan, kung kailan ako sinaksakan ng anesthesia,
Groggy na ako, saka ipapaliwanag ng doktor. Sir, ganito po ang gagawin natin sa iyo, ganito, tatanggalin ko na yung abdo mo, tapos yung mga bito-bito kang ganito, puputol-putulin ko, yung mga file, puputol-putulin, duduktumin, ididiretso ko. Hindi ko na maintindihan yung iba. Sabi ko, kausapin niyo po yung asawa ko. Sa kanya niya po yung paliwanag. Kasi natusukan na ako ng anesthesia eh. Aandap-andap na nga yung tingin ko sa doktor eh. Then, yun, yung huling ano ko, gano'n nga, hindi niya maintindihan, yung doktor hindi maintindihan. Kaya sabi niya, sir, hindi ako mag-roll dito. Hindi ako mag-roll dito, general lang. Kasi yung i-roll ko rito, bibigyan ko kayo ng magpa-MRI check, o kaya ano ba tawag doon, CT scan. Gano'n naman sila lahat eh. Una, ipapa-x-ray ako. Sasabihin, hindi nila mabasa, hindi malinaw. Magpa-ultrasound ka. Ganun na ng ultrasound, hindi mabasa, hindi malinaw, nalilito sila. CT scan. Pagdating naman sa CT scan, gusto nila MRI. So, ganun. Pero malinaw na malinaw, sabi niya, sir, tawagin mo nga asawa mo. So, di lumabas ako, tinawag ko si Lisa. Silang ano, ako nakahiga ako eh. Ang monitor narito, ang doktor narito. Si Lisa. Sabi ng doktor, pinapaliwanag kay Lisa, ito ang daming bukol. Ito bukol ito. Di ko nakikita, si Lisa kay Lisa pinakikita. Sabi gano'n. Sabi ko, hindi ko alam kung magpapaano pa ako. Kasi lagi na lang gano'n. Sabi ko, ilaban ko na lang ulito ng pananampalataya. Kagaya ng dati. Kasi yung nararamdaman ko dati noon na nagka-cancer ako, nararamdaman ko ulit yun, sa totoo lang. Malakas ako sa umaga, ang lakas ko sa umaga, nakakapasok ako. Pero pagdating na ng alas 12, gano'n, ilang buwan na ako na pagdating ko, diretso ako sa taas. Ayan. Alam nila siya, diretso na ako sa kama. Higa na ako, tulog na ako doon, higa na ako. Aakita na lang niya ako ng hapunan. At magkasama na kami mag-aapunan doon sa kama. Ilang taon na, ilang buwan na kami gano'n. Pero kinabukasan, malakas na naman. New every morning, binibigay ng strength ni Lord sa akin. Kaya, enduring until the end, keeping the fire burning until to the finish, until the end ng buhay po natin. I commit my life to God and let God do the rest. Ngayon, hamon po ng bawat sa atin, anong bahagi ng ating buhay ang kailangan magliyab para sa Diyos? Tayo po natin tumayo.